Ang pagbubukas ng pahayag ng Meralco ay palaging nakakatakot na karanasan. Alam niyo ba yung feeling tuwing dumarating ang Judgment Day? Hindi yung sa Bible ha, yung sa mailbox niyo. Yung araw na dumarating ang Meralco Bill, lahat tayo, dumaan na diyan. Yung moment na hawak mo na yung sobre, nanginginig ang kamay mo. Nagdadasal ka sa lahat ng santo, please, sana mababa lang. Sana hindi umabot ng 5K. Bubuksan mo ng dahan-dahan, pipikit ka ng konti at salip, 8,500 pesos. Mapapasigaw ka talaga. Anak ng tokwa, sino nag-iwan ng aircon na bukas? Bakit ang taas ng rate ngayon? Wala naman tayong binago sa lifestyle natin ah. Bigla kang magiging energy police sa sarili mong bahay. Lahat ng ilaw, pinapatay mo kahit may tao. Yung electric fan, nile-level isa mo na lang kahit sobrang init. Sa gabi, nagtitiis kang magpawis kasi takot kang buksan ang aircon. Isipin mo yun, nagtatrabaho ka buong araw, pagod na pagod ka, tapos sa sarili mong bahay, hindi ka makapag-relax kasi takot ka sa metro ng kuryente. Feeling mo, hostage ka. Feeling mo, ninanakawan ka buwan-buwan ng Meralco, ng Veco, o kung anong cooperative man yan. At ang pinakamasakit, wala kang choice. Kailangan mong magbayad. Kung hindi, puputulan ka. Dilim. You are powerless, literally and figuratively. Pero fact check muna tayo. Alam niyo ba na ang Pilipinas ang may ikalawang highest electricity rate sa buong Asia? Mas mahal pa tayo sa Singapore na sobrang yaman. Mas mahal sa Thailand, sa Vietnam. We are literally burning cash just to keep the lights on. Ang 8,500 pesos na bill mo sa ibang bansa, baka 3,000 pesos lang yun for the same consumption. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para gawing zero or negative ang bill na yan? Hindi ito magic, hindi ito jumper, illegal yan ha. Ito ay math. Today, pag-uusapan natin ang solar panels. At hindi ito pang mayaman lang o pang eco-friendly aesthetic lang. Ipapakita ko sa iyo kung bakit ang hindi pag-install ng solar ay ang pinakamalaking financial mistake na ginagawa mo ngayon. We are going to hack the system legally. Hi, my name is Juan at nag-o-obsess ako sa data, ROI, at kung paano natin matatalo ang inflation. Madalas, nagfo-focus tayo sa pag invest sa stocks, sa crypto, sa real estate. Naghahabol tayo ng 5%, 8%, 10% returns. Pero habang busy tayo sa paghahabol ng returns, hinahayaan nating butas ang bulsa natin sa kabilang side. Your bills are the silent wealth killers, lalo na ang electricity bill. Ito ay recurring expense na hindi nawawala at tumataas pa taon-taon dahil sa inflation. Kung nahihirapan kang mag-budget dahil kinakain ng Meralco ang sweldo mo at feeling mo wala kang control sa expenses mo, please click that subscribe button at kung makatulong ito sa'yo, hit the like button na rin. Sa video na ito, hihimayin natin ang solar energy hindi bilang environmental advocacy, bagaman maganda yun para sa planet, kundi bilang isang investment, isang asset class. Tingnan mo ito bilang isang negosyo. Ang bubong mo ay ang factory, ang araw ay ang raw material na libre, at ang kuryente ay ang product. Ipapakita ko sa iyo ang ROI computation na magpapatunay na mas okay pa ito kaysa sa MP2. Pag-uusapan natin ang net metering hack para mabayaran ka ng Meralco at kung paano mo mababawi ang puhunan mo in less than 4 na years. Kumuha ka ng calculator, kumuha ka ng notebook. Dahil pagkatapos ng video na to, hindi mo natitingnan ang araw sa langit sa parehong paraan. Makikita mo na it's literally raining money. Let's do the math. 1. Unahin nating basagin ang pinakamalaking myth na pumipigil sa karamihan. 1. Pangmayaman lang yan. Pang Forbes Spark o Ayala alabang lang ang solar. Mahal yan. Milyon ang kailangan. Fact. Mali ka. Or at least outdated na ang info mo ng 10 years. Yes, noong 2010, mahal ang solar. Luxury item siya. Pero narinig niyo na ba ang Swanson's Law? Ito ang version ng Moore's Law sa solar industry. Sinasabi nito na sa bawat pagdouble ng production ng solar panels, bumabagsak ang presyo nito ng 20%. At nangyari na yan, paulit-ulit. Alam niyo ba na bumagsak na ang presyo ng solar panels ng higit 80% hanggang 90% simula 2010? Ang system na dating nagkakahalaga ng 500,000 pesos para sa isang maliit na bahay. Ngayon, pwede mo nang makuha sa halagang 150,000 pesos hanggang 200,000 pesos na lang.
Presyo na lang yan ng isang second-hand na kotse o kaya presyo ng dalawang iPhone 15 Pro Max. Affordable na siya para sa middle class. Isipin mo ganito, nagbabayad ka ng rent sa bahay. Buwan-buwan, nagtataas ang landlord mo ng upa. Wala kang choice kundi magbayad. Yan ang relationship mo sa Meralco. Renter ka ng kuryente, habang buhay kang magbabayad at wala kang naipupundar. Pag namatay ka, hindi mo pwedeng ipamana ang Meralco account mo sa anak mo. Gastos lang ang ipapamana mo. Ang solar panel, ito ay parang pagbili ng sarili mong bahay. May upfront cost, down payment, oo. Pero once nabayaran mo na, sa'yo na. Wala ng landlord, wala ng rent increase. You become the owner of your power plant. Bakit ka magrerenta habang buhay kung pwede ka namang maging may-ari? Ang mahal ay hindi yung upfront cost na 200,000 pesos. Ang mahal ay yung magbabayad ka ng 10,000 pesos monthly for the next 30 years na walang ROI. Let's compute that. 10,000 pesos times 12 months times 30 years equals 3.6 million pesos. 3.6 million pesos na tinapon mo sa hangin. Yan ang mahal. Yan ang tunay na pangmayaman, ang kayang magtapon ng 3.6 million. Okay, enough talk. Let's get dirty with the numbers. Ayaw natin ng hula-hula. Gusto natin ng hard facts. Gagamit tayo ng typical middle-class household example. Sabihin natin, ang average monthly bill mo ay 5,000 pesos. Scenario A, without solar, the status quo. Annual bill, 5,000 pesos times 12 equals 60,000 pesos. Inflation, ang electricity rate ay tumataas ng average 3 to 5% per year. So in 10 years, hindi lang 600,000 pesos ang babayaran mo. Dahil sa compounding inflation, abot yan ng more than 700,000 pesos. Tapon pera. Scenario B, with solar, 3 kilowatts peak grid tie system. Ito ay tamang tema para sa bill na 5,000 to 8,000 pesos. System cost, approx. 200,000 pesos. Performance. Sa Pilipinas, ang 3 kilowatt peak system ay nag-generate ng roughly 350 to 400 kilowatt hours per month. Monthly savings, approx. 4,000 pesos. Bababa ang bill mo from 5,000 pesos to 1,000 pesos na lang. Annual savings, 4,000 pesos times 12 equals 48,000 pesos. Let's compute the ROI, return on investment. ROI equals annual savings divided by total cost times 100. ROI equals 48,000 divided by 200,000 times 100 equals 24% per year. Wait, pause. Did you hear that? 24% return. Saan ka makakahanap ng investment na may guaranteed 24% return sa Pilipinas? Tignan natin ang options mo. Stock market. Swerte na kung mag-average ka ng 8 to 10% at may risk pa na'y bumagsak. Pag-ibig MP2, the best government guaranteed fund, pero nasa 7 to 8% lang. Digital banks, 5 to 6% max. Time deposit, 4% lang. Real estate rental, usually 5 to 7% yield lang bago maintenance. Ang solar panel ay nagbibigay ng 24% yield. At ang best part, tax-free, kasi ito ay savings, hindi income. Hindi ito tinatax ng BIR. To earn 24% tax-free in a business, kailangan mong kumita ng almost 35% gross profit. Mahirap yun. Payback period, ROI time. 200,000 pesos, cost, divided by 48,000 pesos, savings/year, equals 4.1 years. Sa loob ng 4 na taon at 1 buwan, bawi mo na ang buong puhunan mo. Ang solar panels ay may warranty na tumatagal ng 25 years. So, for the next 21 years, libre na ang kuryente mo. Pure profit. Let's calculate the lifetime savings. 21 years times 48,000 pesos equals 1,008,000 pesos. 1,000,000 piso na dapat napunta sa Meralco, ngayon nasa bulsa mo na. Still think it's expensive? Kung ganito kaganda ang math, 24% return, 1,000,000 savings, bakit hindi lahat ng bahay sa Pilipinas ay naka-solar? Bakit nagtitiis pa rin tayo sa mataas na bill? It's called hyperbolic discounting at pain of paying. Masakit maglabas ng 200,000 piso ngayon. Physical na masakit sa utak. Kapag nakita mong nabawasan ang bank account mo ng 200,000, panic mode ang utak mo. Pero hindi masakit magbayad ng 5,000 piso monthly kasi
Sanay na tayo. Ito yung status quo. Parang dahan-dahang pinapakuluan na palaka. Hindi natin ramdam na niluluto na tayo. At isa pa, status symbol. Kapag bumili ka ng kotse na 200,000 pesos, down payment, nakikita ng kapitbahay. Wow, big time! Kapag bumili ka ng iPhone na 80,000 pesos, nakikita ng friends mo. Wow, rich kid! Pero kapag naglagay ka ng solar panel sa bubong, sino makakakita? Wala masyado. Hindi siya sexy. Hindi siya nakakapogi sa Instagram. Pero here is the mindset shift of the wealthy. Rich people don't buy liabilities first. They buy assets first. Ang pagpapakabit ng solar ay prepaying your electricity at a massive discount. Binabayaran mo na ang kuryente mo for the next 25 years sa presyong 2024. Habang ang kapitbahay mo magbabayad ng presyong 2030s, 2040s na siguradong mas mahal dahil sa inflation. You're locking in the price. You're hedging against inflation. This is the ultimate defensive asset. Pero Juan, nasa trabaho kami buong araw. Wala naman tao sa bahay pag umaga. Sayang ang solar. Ito ang number one objection. At ito rin ang pinakamaling akala. Enter Net Metering Program. Ito ang secret weapon ng solar owners sa Pinas. Under RA 9513, Renewable Energy Act, mandated ito. Ganito yan gumagana. Kapag tirik na tirik ang araw sa tanghali, ang solar mo ay nag-generate ng sobrang daming kuryente. Pero dahil nasa office ka, walang gumagamit. Sayang, hindi. Yung excess electricity na yun, kusa itong pupunta sa Meralco grid. I-export mo siya. Magiging supplier ka na ng Meralco at babayaran ka ng Meralco para sa kuryenteng yun via bill credits. Pag uwi mo sa gabi, wala ng araw, di ba? So gagamit ka ng kuryente ng Meralco. Pero, imbes na magbayad ka ng cash, ibababawas nila yung credits na na-export mo sa umaga. Parang may battery ka, pero ang battery mo ay ang Meralco grid mismo. Dahil dito, pwede talagang maging zero bill or negative bill. Juan, wala akong 200,000 pesos cash. Ang hirap kitain yan. No problem. Use good debt. Leverage OPM, other people's money. Pag-ibig Home Improvement Loan, pwedeng gamitin sa solar installation, mababa ang interest rate. Bank loans, BPI/BDO Green Energy Loans. May specific loans na ngayon para sa solar projects. Isipin mo ang cash flow. Umutang ka sa bangko. Monthly amortization mo ay 4,500 pesos for 5 years. Dati mong Meralco bill, 5,000 pesos. Ngayon, Meralco bill, 500 pesos. Plus loan, 4,500 pesos equals 5,000 pesos. Same cash flow. Wala kang nilabas na extra money per month. Pero after 4 to 5 years, tapos na ang loan. Wala ka nang babayaran sa bangko. Wala ka na ring bayad sa Meralco. Free electricity for life. You use the bank's money to buy your financial freedom. That is genius. Here is the harsh reality, my friends. Ang init sa Pilipinas. Sobrang init. Araw-araw tayong nagrereklamo. Grabe ang init. Pawis na pawis ako. Nakaka-high blood. Pero yung init na yan, yung araw na tumatama sa bubong mo araw-araw, pera yan. Literal na pera yan na bumabagsak sa bubong mo. Every single day, the sun is offering you free energy, free money. At every single day, tinatanggihan mo to dahil takot kang maglabas ng puhunan o tinatamad kang mag-asikaso. Ang bubong mo ngayon ay liability. Kailangan mong pinturahan, kailangan mong ayusin pag may tulo. Gastos lang. Lagyan mo ng solar, nagiging asset yon. Nagiging power plant na nagpapasok ng pera sa bulsa mo. Huwag mong hintayin na magdalawampung piso bawat kilowatt hour ang kuryente bago ka kumilos. Huwag mong hintayin na mag-retirement age ka bago mo maisip na, sayang, sana nagpakabit ako dati. Stop complaining about Meralco. Start competing with them. Be your own provider. Take control of your energy. Do the math. Ako si Juan Finance, helping you build wealth one panel at a time. Cheers!